Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan at pagbibigay sa aming mga kahilingan. Wala po yun. Mabuti naman po at dito sa aking paaralan nyo naisipang pag-aralin ng inyong anak. Ang totoo nito, 4 na taon pa lang ang batang ito nang mawala ang kanyang ina. Opo, ganun nga po ang alam ko. Hahanap-hanapin ko ang anak ko. Pero sa palagay ko, mas makabubuti sa kanya ang mag-aral sa pagtuturo ng isang magaling na guro dito sa London. Tama po. Lahat ng magulang ay hangad ang kabutihan ng kanyang anak. Meron din ditong mga bata na galing sa bansang Amerika. Sa aming eksperyensya, tiwala kaming mabibigyan namin ng mga bata ng magandang edukasyon. Narinig mo yon, Sarah? Ha? Opo, nadinig ko po. Tayo na po. Tignan niyo ang mga classroom at silid ni Sarah. Lupel. La fille. Très bien. Encore une fois. La fille. Oh oui? Le fleur. La fleur! Binibigyan namin dito ng malaking importansya ang pag-aaral ng Pranses. Mabuti naman. Tena kayo. Sarah? Le fleur. La fleur! Le fleur. La fleur! Le fille. La fille! Ito ang mga pribadong silid ng mga estudyante. Yan pala. Pero may espesyal kaming silid na inayos para lang sa inyong anak na nasa 3rd floor. Dito tayo. Ito naman ang sarili kong silid. At sa likod nito ang sa inyong anak. Dahil sa malapit lang siya, madali ko siyang mapupuntahan. Sarah, tignan natin ang silid mo. Heto. Tuloy, silid para sa dalawa. Mr. Crew, meron pa pong isang silid sa likod nito. Dito po tayo. Siya ang katulong ng inyong anak, si Mariette. Ako po si Mariette. Kumusta po kayo? Kumusta ka, Mariette? Sarah? Kumusta ka? Mariette, tapos na ba ang pag-aayos ng silid? Opo, Miss Minchin. Mabuti naman. Ayos naman ang mga silid niya, Miss Minchin. Natutuwa ako at nagustuhan ninyo. Pero parang may kulang pa para sa silid ng isang batang babae. Paumanhin. Parang kulang ang kasangkapan sa dami ng dala namin. Mga damit at kasangkapan din. Mainit kasi doon sa India. Hindi siya sanay sa malamig, kaya ibinili ko siya ng mga gagamitin sa lamig dito. Maaari bang madala niya dito ang lahat ng damit niya at kaunting kasangkapan? Sige po, gawin niyo yon. Kailangan niya ng isang malaking lalagyan ng libro. Marami kaming libro sa library. Mahilig magbasa ng anak ko, kaya marami siyang dalang libro dito. Ay, naku po. Basa ng basa ang batang yan. At gusto lagi siyang may bagong libro. Mahilig pa sa libro na matatanda. Malaki, mabigat pati ang history at poetry ng libro. Pero, Miss Minchin, paglabis na ang pagbabasa niya,
Maaari bang patigilin mo na siya para naman makasakay siya sa karwahe niyang maliit at mamasyal o lumabas siya at bumili ng manika? Sa tingin ko, mas mabuting maglaro naman siya ng manika, Miss Minchin. Sandali, Papa. Ano yon, Sarah? Ang gusto ko po, si Emily. Alam niyo po yun, di ba, Papa? Sinong Emily ang sinasabi niya? Isa yung manika na hahanapin pa namin at bibilhin para sa kanya. Ha? At may pangalan ng Manika? Kaibigan niya yon at kathalang yun ang kanyang isipan. Aba, ang galing pala naman ang imahinasyon niya. Tama po. Minsan nga ay nahihirapan akong sundin ang talas ng imahinasyon ng batang ito. Miss Minchin, yun nga palang karwahe niya. Dadali na daw po dito. Nakahanap na raw si Attorney Barrow ng maliit na kabayong hihila doon. Salamat po. Sarah, nakaisip ka na ba ng ipapangalan sa kabayo mo? Opo, Papa. Si Jump yun. Jump. May pangalan na rin pala. Ganon. Rektora, dumating na ang karwahe at kabayo. Ipakita natin kay Mr. Cruz. Pero, Bakit? Ano yun, Amelia? kasi yung kutsero hindi nakarating at nagpadala na lang ng isang batang lalaking kapalit. Ano? Bakit ganon? Yun si Jam! Papa! Si Jam nga yan! Bakit ikaw ang narito? Bakit hindi nakarating dito ang tatay mo? Kasi po, napilayan po si tatay at hindi makagalaw. At kung maaari po, kung papayag kayo, ako na lang po ang papalit sa kanya, Miss Minchin. Anong sinabi mo? Sabi po ni tatay, pakiusapan ko raw po kayo eh. Hindi maaari. Iaasa niya sa isang batang tulad mo ang pagmamaneho na isang karwahe. Ang tatay mo ay responsable. Pakiusap po. Kung hindi po ako magtatrabaho, kawawa po sila ng nanay ko. Sige na po. Unang-una, paano kung may mangyari sa dalagitang alaga namin dito? Kaya, umuwi ka na. Hahanap na lang kami ng ibang kutsero. Papa, Siguro po, pwede na siya. Mabait naman at maamo si Jump eh. Mr. Crew, mabigat na trabaho sa isang bata ang magpaandar ng isang karwahe. Maraming salamat, Miss Minchin, sa pagmamalasakit ninyo. At kung hindi nyo mamasamain, gusto ko lang makausap ang bata sandali. Sige, kayo nang kumausap. At magsabihan nyo ang batang yan. Totoy, ano ba ang iyong pangalan? Ako po si Peter, Ginoo. Peter? Magandang pangalan yan. Peter, tama yung mag-alala si Miss Minchin tungkol sa'yo dahil bata ka pang totoo. Naintindihan mo yon? Hindi ba, Peter? Ikaw ba mismo ang nag-aalaga dito sa kabayo, ha, Peter? Opo, Kumusta naman ang pagmamaneho mo? matagal na po akong sanay dahil tinuruan ako ni tatay. Papa, siguro magaling siya talaga kasi nadala niya ang karwahe dito eh. Opo, maingat po akong magpaandar. Miss Minchin, sa palagay ko gusto kong subukan ang batang ito at yun din ang gusto ng anak kong si Sarah. Mr. Crew, mabait na bata pala ang anak ninyo. Salamat po, Papa! Salamat po! Miss Minchin, napagbigyan niyo ng lahat ang aming kahilingan. Matiwasay na ako makakabalik sa India bukas. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Yay!
Sabihin mo sa akin, Sarah. Gusto mo ba sa dormitoryong yon? Opo. Mag-aaral po ako mabuti at pag-uwi ko po sa India, ako na pong gagawa sa mga ginagawa ni Mama noon pag may party tayo doon. Maraming salamat, anak. Alam mo bang tuwang-tuwa ako na marinig na nagsasalita ka ng ganyan? Naniniwala akong pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Makakaasa ba ako, anak? Opo, gagawin ko po yun. Itinatago niya ang lungkot niya sa pagbabalik ni Papa sa India para mawala ako sa isip niya. Hanggang bukas ko na lang makakasama si Papa. Mada見ぬ私のお友達エミリー。父との別れの時刻が迫る冬のロンドンで、とうとう私たちに出会いの瞬間が訪れます。次回、小公女セーラエミリー人形をお楽しみに。